Isa-isa nang dumudulog sa ICI ang mga kongresistang nais tumulong sa investigasyon nito kaugnay sa flood control scandal. Handa rin daw humarap si Presidential son Sandro Marcos dahil wala naman daw siyang tinatago. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy. Dumating na sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong Huwebes sina Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas at Quezon City 6th District Representative Marivic Co. Pilar. Kapwa silang nagbigay ng salaysay bilang parte ng investigasyon sa flood control scandal. Si Vargas at Pilar ay kabilang sa mga mambabatas na itinuturo ng Diskaya Couple na pawang sangkot sa umunoy pagkubra ng 10 to 20% na kickback mula sa mga maanomalyang proyekto. Pero tulad ng mga nauna ng mga inimbestigahang mga mambabatas, naging mailap rin sa mata ng publiko ang dalawang kongresista. Kapwa sila nag-request ng executive session para sa pagdinig, tumangging magbigay ng panayam at dumiretso na sa loob ng kanilang sasakyan. Bagamat di ko mambibig ng mga kongresistang under investigation, ilang kongresista naman ang nais makipagtulungan sa ICI. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, nakatanggap ang komisyon ng liham mula kay House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. Naka-address ito kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. Nakasaad sa liham ni Marcos na wala umano siyang tinatago at handa siyang makipagtulungan sa komisyon. Ayon pa sa kongresista, nirerespeto nito ang mandato ng komisyon, maging ang layunin nito na ungkatin ang katotohanan sa likod ng flood control scandal. Hindi rin nakasaad sa liham ang request ng executive session kung saan inaasahang magiging live stream ang pagdinig. If you read the request of Congressman Sandro Marcos, it was not stated there. So based on our rules, unless there's a formal request for an executive session, default will be live stream. Kabilang si Marcos sa mga pangalang binanggit kamakailan ni former Ako Bicol Party List Representative at ex-Appropriations Committee Chairman Zaldico na aniya ay nauugnay sa 2025 50 billion pesos na budget insertions. Maliban sa naturang kongresista, isang nagpakilala ring concerned citizen mula sa Bacolod City ang sumadya sa komisyon upang hilingin ang investigasyon sa kinabibilangang lungsod na aniyay may nasa 50 kahina-hinalang flood control projects. Bitbit niya ang isang bungkos ng papel na ito na naglalaman ng mga pangalang nais niyang paimbestigahan, partikular na anya ang local contractors at lokal na opisyal ng lungsod. Hindi naman necessarily ghost. Kasi the issues are ghost project, and issues include like substandard project, incomplete project. Glaring, nasa Lukit Bridge, nasa... Ano po nangyari? Isira yung mga wall. Sa ngayon, umaasa ang Independent Commission for Infrastructure na may sasakatuparan na ang online live streaming ng pagdinig. Ngayong hindi naman nag-request si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos ng executive session. Gayunpaman, inaasahan na ng komisyon na magpapatuloy ang executive session na hinihiling ng mga iniimbestigahan mambabatas para sa kanilang pagdinig. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.